Imbis na dumiretso sa tollgate, nag-U-turn saka nag-counterflow ang kotseng yan sa Bukawi Toll Barrier sa NLEX nitong Lunes. Pinagpapaliwanag ng LTO ang driver at rehistradong may-ari ng kotse kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Suspendido na ng 70 araw ang lisensya ng driver. Isinailalim na rin sa alarm status ang kotse para matiyak na di maibebenta habang gumugulong ang investigasyon. Bago ngayong gabi, inaresto ang dating TV host na si Jay Sonza sa kasong cyber libel. Kaugnayan sa pagpapakalat umano niya ng peking medical records ng Pangulo online. May report si John Consulta. Bitbit ang warrant of arrest na inisyu ng Branch 118 ng Pasay RTC. Inaresto ng mga tauhan ng NBI Organized International Crime Division, Cybercrime Division at Technical Intelligence Division ang dating TV host na si Jay Sonza. Kaugnay ito ng reklamong cyber libel bunsod ng pagpapakalat umano ni Sonza ng mga peking medical record kaugnay umano ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos online. Na-issued po kanina ng warrant ng RTC ng Pasay kaninang hapon at agad po natin pinakilos ang OTCD, ang TRD at ang CCD po natin. It's a joint operation at nahuli nga po siya dito sa Project 8 Quezon City at sa kasalukuyan po ay pinoprocess po ngayon ng NBI po. Ito po ay kaugnay sa kaso niya ng paglabag ng cyber law natin na may kinalaman po sa pagpapakalat ng maling balita sa ating pong Pangulo at ito nga pong kaso niyang to, i-no-bail po ito. Ayon kay Sonza, mapapiyansa na dapat siya nang biglang inabutan ng NBI agents sa kanyang tirangan sa Quezon City. I know this is all set up, so don't worry. Did you expect this to happen? No, I was ready to post my bail kanina. Opo. Kaya lang, wala pang warrant kanina eh. Okay. That's why I'm surprised they have a warrant tonight. The judge was not supposed to be in the office kanina. Okay po. And it was supposed to be a bailable, hindi siya nakalagay dito, non-bailable. We know the process naman eh. Oo. Ano masasabi niyo din, sir? No, we will go through the process, no problem. Handa naman daw si Sonza na tumaliman sa proseso na kakibat ng kanyang pagkakaresto. Inaasahang bukas ay magre-return of warrant ang NBI sa korte. Kung sarado ito bukas dahil sa holiday, posibleng ilipat sa NBI Detention Facility si Sonza mula sa NBI headquarters kung saan siya magpapalipas ng magdamag. John Consulta, GMA News. Pinwestiyon ng kampo ni Jay Sonza ang pag-aresto sa kanya. Ayon sa abogado niyang si Attorney Mark Tolentino, inaasahan nila ang posibleng warrant para sa kasong cyber libel. Pero hindi para sa unlawful publication na anyay isang very minimal offense lang. Ang ganitong kaso raw ay hindi dapat ituring na non-bailable offense. Pinwestiyon din nila ang isinampang kaso ng NBI na anilay wala namang personal na kaalaman sa nagawa umanong paglabag. Giit ni Attorney Tolentino, ang NBI ay hindi direktang biktima ng kontrobersyal na publication bagamat may kapangyarihan nitong mag-imbestiga. Pinwestiyon din nila ang pagsasampa ng kaso sa Pasay RTC, gayong ang sinasabing apektadong opisina ay nasa Maynila. Voluntaryo rin daw na sumuko ang kanyang kliyente para harapin ang mga kaso at wala raw itong intensyong magtago. Our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. We will file a proper manifestation sa court na to issue an order informing or requiring the NBI to release immediately our client. Ingat sa mga self-care products na nabibili online dahil baka peke. Nasabat sa 2 warehouse sa Maynila at Nueva Ecija ang mahigit 55,000 piraso ng mga pineking sabon, shampoo at lotion. Ayon sa NBI, nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso ang mga kontrabando na may mga sangkap daw na delikado sa kalusugan. Wala pang pahayag ang may-ari ng mga establishmento na naharap sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Rights Code at FDA law. Narito naman ang tip talk para di mabiktima ng mga peking produkto. May 5 P na dapat suriin ayon sa National Committee on Intellectual Property Rights. Una, ang packaging. Tignan kung maayos na nagawa at may Certificate Product Registration Seal. Presyo, dahil kung mas mura, mas magduda.
Dapat ding ipagtaka kung ang mismong produkto ay may kapansin-pansin na pagkakaiba at mababa ang kalidad. Maaring peke rin ang mga may too good to be true na promotional message. At higit sa lahat, ang place o kung saan ito nabibili. Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na spliced ang video ng umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo na iprinisenta sa Kamara kahapon. May report si Tina Panganiban Perez. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Totoo at hindi edited ang video na yan ni Vice President Sara Duterte na iprinisintang ebidensya sa impeachment hearing kahapon ayon sa NBI. It's part of the authenticated video. Authenticate po is pag-ensure na ang yung video na yon is the same and actual nung nag-transpire. I-ensure po namin na hindi po siya edited or spliced or AI generated, Your Honor. Grave threat at sedition daw ang mga sinabi ng bise at may lead na sila kung sino ang kinausap niyang hitman. Pero giit ng abogado ng bise, pili ang ebidensyang iprinisinta at spliced ang video. Hindi raw pinansin ang konteksto. Hindi raw ito pwedeng maging batayan ng probable cause at lalong hindi para sabihing may prima facie case laban sa bise na may reasonable certainty of conviction. Nalilihis kasi, ang importante is yung bang mismong pahayag ng Vice Presidente ay talaga bang criminal in nature at pwedeng aksyonan or maging impeachable offense. Sabi pa ng abogado ng bise na si Attorney Michael Powa, di umano'y may mga ebidensya na hindi naka-attach sa orihinal na reklamo. Dapat, pag nagdedetermine ng probable cause, ini-evaluate yung mismong reklamo, yung impeachment complaints, at yung mga naka-attach na pieces of evidence dito. Kung susuriin natin itong mga impeachment complaints, wala naman pong naka-attach na mga pieces of evidence such as yung SALN, for example. That's why hindi natin alam kung ano naging basehan ng mga aligasyon na yon. Dagdag ni Powa, may mga inilabas na ebidensya pero hindi naman daw galing sa mga complainant kundi sa komite. How do we expect the respondent to intelligently respond to all of these allegations kung after the fact na nag-file kami ng answer tsaka sila biglang maghahanap ng mga ebidensya kuno? Sana prinisent nila sa Justice Committee, no? Problem is they're pronouncing this only to media and we cannot appreciate those pronouncements if not made during the forum before the Justice Committee. Unanimous ang boto ng House Justice Committee na may probable cause para i-impeach ang vice-presidente at ituloy sa paglilitis ang dalawang impeachment complaints laban sa kanya. Ngayon, pag-iisahin ang dalawang reklamo at saka gagawa ng committee report na naglalaman ng articles of impeachment. Pagbobotohan ito ng komite sa May 4 at saka iaakyat sa plenaryo na posibleng pagbotohan sa May 11. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan sa plenaryo para ma-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Pero alegasyon ng kapatid ng bise na si Congressman Paulo Duterte may tumatawag sa mga chief of staff ng mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment kung ayaw raw nilang mawala ng budget ang kanilang distrito. Pinabulaanan niya ng ilang mambabatas, kabilang na si House Justice Committee Chair Jervy Luistro. Wala po tayong na-experience na ganyan. So we deny the statement of Congressman Pulong in as far as we are concerned. Oras na lumusot sa plenaryo, itatransmit ang impeachment complaint sa Senado na tatayong impeachment court. Kanina nagpulong na ang ilang senador para paghandaan ang posibleng paglilitis. Sa akin, ang 14th, the following day. May matanggap, the following day, we will report it to the Senate proper. And then, I will convene the Senate into an impeachment court. We will take our oaths and then follow the procedures that should be done. Kailangang in session ang Kongreso para tanggapin ng Senado ang articles of impeachment. Kapag natanggap na ito ng Senado, pwedeng magpatuloy ang pagdinig ng impeachment court kahit mag-break ang Kongreso sa June 5. Bukas daw sa publiko at ila-livestream ang impeachment trial. Tina Panganiban Perez, GMA News. Hindi pa man nakababangon sa sunog nitong Marso, muling nasunugan ng ilang residente
sa Nia Road sa Quezon City. Kinala nila sinadya ang sunog. Ang sagot dyan ng lokal na pamahalaan sa report ni James Agustin. Nataranta ang mga residente ng Payatas A, Quezon City na sumiklab ang sunog sa kasagsagan ng matinding sikat ng araw. Umakyat ang sunog sa ikatlong alarma. Sa tindi ng init at dami ng tao, nahirapan ng mga bomberong apulahin ng apoy. Masisikip yung mga daanan, ng mga iskanita. Tapos mainit yung araw. Talagang magliliyab yung mga light material sa loob. Kanya-kanyang hakot ng gamit ang mga residente. Ang ilang sumubok na isalba ang kanilang gamit, nagtamo ng minor injuries. Inimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Ang mga taga Nia Road sa Quezon City na hindi pa man nakakabangon mula sa sunog nito lang Marso, nasunugan ulit. Ayon sa mga taga-barangay, mahigit 71 pamilyang naapektuhan. Hindi pa tukoy ang sanhi ng apoy pero hinala ng mga residente, sinadya ang panununog. Kamakailan binigyan raw sila ng lokal na pamahalaan ng hanggang May 30 para umalis dahil tatayuan ng vertical housing ang lugar. Pumayag na kami nung meeting namin na aalis kami. Tapos kailangan pa ganyanin kami. Wala naman nananadya. Hindi pa namin alam kung ano talaga yung pangyayari. Sabi naman ng QCLGU walang batayan ng aligasyon dahil sa paunang imbestigasyon ng BFP, pagsusunog ng tanso sa abandonadong bahay ang sanhi ng apoy. Ay my gosh! Hala! Sobrang lakas! Ayan guys, so ang daming bombero. Nasa 600 pamilya naman ang nasunugan sa Santa Cruz sa Maynila. Ang ilan lumikas na kasama ang mga alagang hayop. Hindi pa tukoy ang pinagmulan ng apoy at ang halaga ng pinsala. Ay Diyos ko Lord. Nagliyab naman ang isang tricycle sa Sultan Kudarat. Ayon sa mga nakasaksi, nangyari yan habang umaandar ang tricycle. Wala naman nasaktan. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng pagliyab. Nasunog naman ang 150 ektarya ng kagubatan na bahagi ng Bulkang Kanlaon. Aminado ang BFP na pahirapan ng pag-apula sa apoy dahil nasa loob ng 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan ng Grass Fire. Inaalam pa kung paano ito nagsimula. James Agustin, GMA News. Kinumpirma ng opisyal ng Czech Republic na totoong nahuli at na-detain sa kanilang bansa si dating Congressman Zaldico bago nakalaya. Ayon sa Malacanang, sinabi ito ni Czech Embassy Charge d'Affaires Eva Tenzin kay Pangulong Marcos sa kanilang pulong kahapon. Patipid daw ang paliwanag ni Tenzin dahil sa sinusunod nilang international, European at national laws. Tiniyak naman daw nitong makikipagtulungan sila sa Pilipinas sa paghahabol kay Ko nang naayon sa kanilang batas. Sa pulong naman kay French Ambassador Marie Fontanelle, tinanong ng Pangulo kung bakit hiniling ng France na palayain si Ko. Pero sabi ng French Ambassador na hindi siya makapagbibigay ng anumang impormasyon. Sa impormasyong nakuha ng Foreign Affairs Department sa France naghain ng asylum petition, si Ko. Ang bungad po ng Pangulo ay patungkol sa estado ni Zaldico na isang fugitive. So naintindihan po ni French Ambassador at sabi niya po na naiintindihan niya. At alam niya na pugante, fugitive, itong si Mr. Zaldico at kinakailangan may harapin na accountability. Inanod ang isang patay na sperm whale sa dalampasigan ng barangay Batohanan o Batohonan sa bayan ng Viga, Catanduanes. Sinusuri na ng LGU ang sanhi ng pagkamatay ng balyena. Nakikipag-ugnay na rin ng lokal na pamahalaan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa maayos na pag-dispose ng balyena upang maiwasang maging banta sa kalusugan ng mga residente. Kanya-kanyang diskarte ang ilang nagtatrabaho sa ilalim ng tirik na araw para mapawi ang init. Pero sa Baguio City, biglang bumuhos ang malakas na ulan at naminsala sa ilang bahay. May report si CJ Turida ng GMA Regional TV. Sinuong ng mga modern jeep na yan ang rumaragas ang tubig nang biglang bumuhos ang malakas na ulan nitong Martes sa Baguio City. Ang ilang bahay, putikan hanggang sa loob matapos pasukin ng baha. May mga naapektuhan din sa pagguho ng lupa. Sa barangay Dominican Mirador, nabutas ang dingding ng isang bahay matapos mabagsakan ng malaking tipak ng bato. Nagpaabot ng tulong ang Baguio City LGU sa mga apektadong residente. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan ay dulot ng thunderstorms na isa rin sa mga epekto ng umiiral na easterlies. Itong easterlies kasi mainit sa umaga hanggang tanghali hapon. And then ito po yung time na nagde-develop ng mga cloudiness natin at nagkaroon tayo ng mga thunderstorms. Kung ang Baguio tila nabiyayaan na ng pag-ulan,
Sa ibang lugar sa norte, tuloy ang pasakit ng matinding init. Sa Lawag City, Ilocos Norte, maya't maya ang pagkikilamos ng ilang construction worker na babad sa araw. Inaagaan na lang ho namin ang pagpasok, tapos para hindi kami umubutan ng tanghalian na sobrang init ang katanghalian. Mga alas 11, ganyan, umuwi. Nagpapahinga na kami. May tubig naman po kaming binibili at yelo. Ayun na lang po, sa init at pagod. Pati ang mga hayop apektado. Ang ilang alagang baboy 8 beses na kung paliguan. Pinapaliguan na namin para maiwasan natin ang heat stroke. Ang Iloilo City LGU, sinimulan nang magtayo ng 3 cooling stations para pahingahan ngayong mainit na panahon. Kailangan yan lalo't ilang araw nang naitatalang danger level na heat index sa lungsod. Kanina, sa Iloilo City rin naitala ang pinakamataas na heat index na pumalo sa 44 degrees Celsius. Naitala rin yan sa Virac, Catanduanes at Dumangas, Iloilo. 9 na iba pang lugar ang nakaranas ng init na nasa danger level. Bukas, posible pa rin ang danger level na heat index sa 11 lugar sa bansa. Pinakamataas sa Dagupan City na posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Mula sa GMA Regional TV, CJ Torida, GMA News. Meet Gregorio Andres, ang third bundle of joy ni Juancho Trevino at Joy Spring. Rian Ramos may sweet birthday message sa wifey na si Michelle D. Sa social media post ni Rian, sinabi niya kung gaano niya na-appreciate ang presence ni Michelle sa buhay niya. Mga bida ng Encantadia Chronicles Sangre, nagbahagi ng mga natutuhan at bittersweet moments sa 3 taong pagiging bahagi ng Mega Telefantasia. Sa kabila ng nangyayari sa mundo, sa kabila ng mga nangyayari sa amin, yung magic ng Encantadia, isa siyang palabas ng pag-asa. Nasa Sepangs na talaga ako. Akala ko the last time masusuot namin to is yung last taping day. Pero, di ba? Ano ba? Sa amin na ba tong costume? Nakailang last day na ako sa iba't ibang show. But when I got home, tapos na-realize ko nga yung huling tanggal ko na ng braids, umiiyak na ako. Hindi pa rin nagsisink in sa akin lahat kasi may mga ganito pa siguro. Nakikita ko pa sila, pero siguro kapag totally na hindi ko na nasuot yung etong costume, doon ko lang siguro marirealize. Aubrey Carampel, GMA News.